Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa mabiyayang pagsamba ngayong umaga. Tunay na damang-dama mo ang Panginoon. Sige po, tayo ay nagpapatuloy sa ating seryes Aklat ng Ruth. Sino po nag-asawa na? Marami na po ba tayong mga natutunan, mga prinsipyo? Nakita natin sa Aklat ng Ruth na kahit 4 na kabanata lamang po yun ay punong-puno ng katotohanan na kapakipakinabang sa bawat isa sa atin. Higit sa lahat, nakilala natin ang Diyos na gumagawa at nagsasagawa ng kanyang mga dakilang layunin. Kahit nasa pangyayari na parang puro kasawian, parang nakakawala ng pag-asa. Marahil nangusap po sa atin ang Diyos sa iba't ibang paraan, depende sa iba't ibang kalagayan natin sa buhay. Depende sa bawat pinagdadaanan natin. Siguro marami kayong naririnig na kwento, patotoo, kung papaano nangusap sa kanila ang mga mensahe mula sa Aklat ng Ruth. Talagang relatable at very practical ang application sa marami sa atin. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na buhay, nagpapaalala, nagtuturo, nagtutuwid, inaayos ang ating mga pananaw. At kapag naayos na ang ating mga pananaw, kasunod noon ang pagsasaayos din ng ating pamumuhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon pong umaga, ang mensahe natin ay nakapokus sa main character. Sino po ang main character? Si Ruth. At ang pamagat po ay ang babaeng karapat-dapat. Malateleserye ang ating pamagat. Ano po? Siya ay simpleng babae lang na namumulot ng uhay ng palay, uhay ng trigo. Kung may nakikita po kayo sa mga kabukiran na namumulot ng uhay, ay ganun-ganun po siya. Walang ingrandeng pagpapakilala sa kanya. Ngunit ang kapasin-pasin sa kanya ay ang kanyang mabuting kalooban. Ang masabihan ng karapat-dapat o worthy ay para bang katumbas ng malaking halaga. Something precious. Pinahahalagan, she is rare. Ika nga ay 1 in a million. Pinakilala siya sa Biblia na isang Moabita at manugang ni Naomi na piniling sumama kay Noemi pauwi sa Bethlehem, ang bayan ng kanyang biyanan, na kung saan naging isa siyang dayuhan at niyakap ang Diyos ng Israel. At narinig na natin sa mga nagdaang mensahe kung papaano siya kinalingan ng Diyos at dinala ng Diyos sa magandang kapalaran. Higit na makikilala natin siya ngayong umaga sa pamamagitan ng mga kahangahangang kanyang katangian that makes her a woman of noble character. Siya ay babaeng talagang kahanga-hanga. Pwede mong ipagmalaki. Siya ay simple, ngunit hindi pangkaraniwang babae. At tunay na isang biyaya ang ganitong babae mula sa Diyos. Ano-ano nga ba ang katangian ng babaeng karapat-dapat? May 4 pong katangian ng babaeng karapat-dapat. Una, siya ay babaeng mapagmahal. Si Ruth po ay isang babaeng mapagmahal. Mababasa po natin yun sa Ruth, chapter 1, verses 11 to 17. Ang sabi po doon, sumagot si Naomi, mga anak, wag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo. Matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umasa akong makapag-asawang muli o kahit pa ngayong gabi, ako magkaasawa at magkaanak, mahihintay pa ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari. Kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh
at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Verse 14, pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan at hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na, ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos, umuwi ka na rin. Sumagot si Ruth, wag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Kung saan kayo namatay, mamamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo maliban na lamang kung paghiwalin tayo ng kamatayan. Marahil po ay sasabihin ninyong paulit-ulit na lamang ay tuwing linggo ang teksto na ngayong ating naririnig or binabanggit. Simula na mag-umpisa tayo ng series mula sa aklat ng Ruth. Ganon po talaga ang salita ng Diyos. Sagana sa katotohanan na makikita natin kahit ito'y paulit-ulit. Hindi po ba tayo nagtataka? Kahit paulit-ulit, iba't ibang katotohanan ng ating napapakinggan tuwing linggo. Ngayon naman po ay gagamitin natin ang talata na ating binasa para palutangin naman ang mga katangian ni Ruth at magandang halimbawa na maaring magbago ng ating pananaw at mga paniniwala. Paano nga ba ipinakita ni Ruth ang kanyang pagiging mapagmahal? Sa kwento po ay pinapauwi na ni Noemi ang kanyang dalawang manugang, si Orpa at si Ruth. Sa unang himok ni Noemi, pareho si Orpa at Ruth na nagsabing, hindi namin kayo iiwan. Ngunit sa padalawang himok ni Noemi, sa kanyang dalawang manugang, si Orpa ay nagpasya ng nagpaalam at iniwan na si Noemi. Ngunit si Ruth ay nagpaiwan. Hindi naman natin pinapasama ang image ni Orpa, ano po? Pero yun ang sabi sa talata. Sa kwento naman ay pareho silang ipinakilala na sila'y parehong mabuting asawa at sila'y parehong mabuting manugang. Ang sabi pa nga sa Ruth 1 verse 8b, kung papaanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Pero ang naging tugon ni Ruth sa kalagayan ni Noemi goes beyond kindness. Mas malalim at lagpas pa ito sa pagiging mabait. Napakalaki ng pagmamalasakit at pagmamahal ni Ruth sa kanyang biyanan. Wala pa tayong nai-encounter na ganito, ano po, na narinig na kwentong na ganitong klaseng debosyon sa kanilang mga in-laws. Hindi niya talaga ito pamilya. By blood, ang nag-uugnay sa kanila ay ang pagiging magkapamilya ay ang anak ni Naomi. Ngunit wala na siya, patay na siya. Kung tutuusin, wala nang nag-uugnay sa kanila bilang pamilya. Gayunpaman, mahal niya ang kanyang biyanan. She portrays the kind of love that is selfless, loyal, and committed. Base po sa kwento, para bang kinalimutan ni Ruth ang kanyang sarili. Binanggit pa sa kwento na si Naomi, ang kanyang in-law or biyanan ay puno ng kasawian. Mapait, namatayan ng asawa at mga anak. Walang kahit anumang dala-dala pabalik sa Bethlehem. Pwede nating sabihin na, sabi naman ni Noemi ay, umalis ka na, iwan mo na ako at baka madamay ka pa sa aking kasawian. Kung sa makasariling pag-iisip, baka sabihin ng iba, papahirapan lamang ni Ruth ang kanyang sarili. Wala na nga siyang additional baggage na daladala sa pagpapasimula niyang muli. Kung tutuusin po, pwede naman nga magsimulang muli si Ruth ng walang anumang kasama. Mas convenient pa yun. Bakit mo nga naman pipiliin pang may pasanin ka? Pwede namang wala. Kung uuwi siya sa magulang niya, baka comfortable pa siya doon. Baka siya pang papakainin,
Kumpara pag sumama siya kay Noemi, na siya ang didiskarte para silang dalawang biyanan ay mabuhay. Kung uuwi siya sa kanyang mga magulang, konti lamang ang magiging adjustment niya. Hindi po ba kapag pamilyar tayo sa lugar, kabisado natin, hindi na tayo mahihirapan pa. Pero dahil pinili niyang sumama kay Naomi, marami siyang magiging adjustment. Lalo na sa bagong lugar. Iba ang kinasanayan ng kultura at pamumuhay. Nasanan niya si Naomi sa ganyong sitwasyon. Kaya niya pinapauwi ito. Pero pinili niyang manatiling kasama ni Naomi. Dahil alam niyang yun ang mahalaga. Hindi niya iniisip ang kanyang sariling comfort, convenience, at maaring pakinabang. Sa halip, nakita ni Ruth ang pangangailangan ni Naomi ng mga panahong yun. Maaring mas inisip niya na mas kailangan siya ni Naomi sa mga panahong yun. Mas nangibabaw ang kanyang pagmamahal sa kanyang biyanan at piliing wag itong iwan sa gitna ng kawalan at kasawian. Sa atin pong henerasyon sa ngayon, usong-uso yung self-love. Self muna. Maraming kaisipan na nakikita natin sa mga social media ang nakapost ang ganitong idea ng pag-ibig. Pabor tayo pag sarili natin ang inuuna. Pero kay Ruth, wala sa kanyang bokabularyo ang self-love. O ako muna, bago ang iba. Comfort ko muna. Ano bang makukuha o mapapakinabang ko dito? Sa pagpapadama ng pagmamahal, hindi dapat natin iniisip ang pwede nating makuha o mapakinabang. Hindi pagmamahal yon. Mahalin ko pala ito dahil ito'y may malaking ibibigay sa akin. Or malaki ang pamana nito sa akin. Hindi tayo nagmamahal pag convenient lang para sa atin. Sa halip, ano ba ang maaari nating ibigay at ipaglilingkod? Marami tayong nababalitaan na pag nahihirapan na ayaw na. Hay nako, anong hirap pala naman. Hindi po ganun ang pagmamahal na itinuturo sa atin sa Biblia. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Ang totoong pagmamahal ay nag-iisip ng kapakanan, ng kabutihan ng iba. Ang sabi po ni C.S. Lewis, love is best expressed when you think yourself less. Ibang iisipin mo, hindi ikaw. Less ang sa sarili. Isang mabuting halimbawa dito ang ipinamalas ni Ruth. Marami siyang iniwan at kinalimutan sa kanyang sarili para sa kanyang biyanan, para kay Naomi. Pansinin po natin yung firm decision ni Ruth na wag iwanan ang kanyang biyanan. Pinili niya na samahan si Naomi. Tila ba buo ang kanyang desisyon simula pa lang na hindi nagbabago. Di ba nakailang himok? Pero hindi talaga. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon ako titira. Ibig sabihin, kahit anong tirhan. Ang inyong bayan, ang aking magiging bayan. Ang inyong Diyos, ang aking magiging Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo. Liban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Grabe po ang kanyang pagtatalaga, sa kanyang biyanan. Nakakita na ba kayo ng ganitong manugang? O sa may mga biyanan, sa may mga manugang, sa mga biyanan? Mausbong pa lamang? Or may tao na ba na nakapagsabi sa inyo ng ganito? Sa mag-asawa, maaring totoo. Ngunit ang relasyon ni Ruth kay Naomi ay biyanan. Yung sabing, magkakalayo lamang tayo, liban na lamang sa kamatayan. Gaya ng mensahe ng nakaraan, na parang wedding vow po yun. Yung approach na yun ni Ruth, hanggang kamatayan ang kanyang commitment kay Naomi.
Isang commitment na desisyon na pinili ni Ruth kahit malinaw sa kanyang katotohanan na hindi ito easy. May kasabihan po tayo, love is commitment and a decision. Ganito po klaseng pagmamahal ang ipinamalas ni Ruth. Ano po ba ang ibig sabihin niyan? Ito'y pagmamahal na hindi natitinag kahit dumaan sa mahihirap na sitwasyon. It's a conscious choice. Pinipili mo pa rin mahalin sa kabila ng mga pagsubok. Sabi nga, when the relations is being tested, when the thing get tough and the road is rough, kapag wala nang makita, nakamahal-mahal, pipiliin mo pa rin magmahal. Kapag mahirap ang sitwasyon at dumadaan sa pagsubok, pipiliin mong manatili, magbata, at huwag tumakas. Natutunan natin kay Ruth na ang totoong pagmamahal ay nangangailangan ng pagtatalaga. Hindi umaayaw pag hindi mo na-feel at pag nahihirapan ka na. Pagtatalaga hanggang sa kamatayan. Isa sa mga katangian ng pag-ibig na binanggit ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang pag-ibig ay matiisin, nagtsatsaga hanggang wakas. Bakit kaya ito nasabi ni Pablo? Dahil kapag nagmamahal tayo, mayroon talagang kailangang batahin, tiisin, dahil hindi palaging madali ang magmahal. Madali po bang magmahal? Walang nakakasagot. Mahirap. Ano po? Sabi pa ay nagtitiis hanggang wakas. Ang tunay na pagmamahal ay ayon sa pamantayan ng Diyos. Ganito po ba ang pananaw natin sa pagmamahal o nasuko na tayo? Naku, ganyan ka naman pala. Marahil ang mensaheng ito ay pangungusap sa atin ng Diyos to remind us na ganito ang totoong pagmamahal. Kaya mga kabinataan kadalagahan, hindi lang sa una, mapupungay ang mga mata, ika nga. Pag kayo ay nandun na sa tunay na sitwasyon, sabi nga ay awan. Masasabi ba natin na simpleng pagmamahal lamang yon? Yung ginawa ni Ruth sa kanyang biyanan? Sa palagay ko'y hindi. At talagang hindi. Ito'y malalim na pagmamahal na may kabutihan, katapatan at lubos na pagtatalaga ng sarili. Malaking biyaya ng Diyos kay Noemi si Ruth. Meron ba kayong naiisip na mga tao? Naiisip niyo ba asawa, kaibigan, pastor, or mentor na hindi tayo iniiwan at hindi tayo sinusukuan? Pinipili tayong samahan sa mga pinakamahirap na mga karanasan sa buhay. Nakikibalikat sa mga pasan-pasan natin. Mapalad po tayo kung may maituring tayong mga ganoong kasama. Biyaya ng Diyos sa atin ang mga taong hindi tayo pinipiling iwanan sa kabila ng ating kawalan at ating mga kabiguan. At kung katulad ka ni Ruth, kaya yung totoong pagmamahal selflessly, kayo po ay nagpapala, kayo po ay pagpapala ng Diyos sa mga taong nakapaligid sa inyo. Ikalawa po, katangian ng babaeng karapat-dapat. Unay ano nga ni? Mapagmahal. Pangalawa ay, siya ay babaeng mapagpakumbaba. Siya ay babaeng mapagpakumbaba. Ang sabi po sa Ruth 2:13, chapter 2, verse 13, sumagot si Ruth, salamat po. Pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi. Kahit ako'y isang hamak na lingkod at sa katunayan hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin. Si Ruth ay may katangian na mababa ang loob. Hindi mababakasan ng anumang kayabangan. Ipinakilala at ibinilang niya ang kanyang sarili na isang hamak na lingkod. Hindi lamang lingkod sa pangalan, kundi may pusong handa at talagang naglilingkod. Nakita natin yan sa kanyang mga ginawa para sa kanyang biyanan. Saan ba nanggagaling ang ganoong kapakumbabaan ni Ruth?
Ibig sabihin ba nun, mababa ang tingin niya sa kanyang sarili? Hindi. Ito ay mula sa tama at malusog na pagtingin sa kanyang sarili. Hindi niya tinitingnan ang kanyang sarili ng higit sa nararapat. Hindi siya kakikitaan ng pagiging entitled. Ang nakakatuwa pa kay Ruth, isa siyang strong, brave, and courageous woman, yet very humble. Pwede naman po palang strong and brave, pero may kababaan ng loob. Kaya wag din nating ipagmalaki na ang mga humble lang, yung mga tahimik and nice. Kagaya ng unang nabanggit, ang kapakumbabaan ni Ruth ay nagmumula sa tamang pagtingin sa sarili. Hindi mataas na pagtingin sa sarili. Para kay Ruth, hindi siya karapat-dapat sa pinakitang kabutihan ni Boaz. Dahil hindi naman siya taga roon. At hindi rin siya kabilang sa mga manggagawa ni Boaz. She doesn't expect people treat her with such kindness. Malinaw kay Ruth ang kanyang katayuan. Hindi siya nagdidemand. Ang sabi pa nga sa kwento, siya ay nakiusap sa mga manggagawa ni Boaz na makapamulot siya ng nalalaglag na uhay. Ganito po ang tuntunin sa Israel kapag anihan. Kung aani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong mga bukid at huwag ninyong balikan para ipunin ang mga naiwan. Ipaubaya na lang ninyo iyon sa mga dukha at sa mga dayuhan. Ito ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Matatagpuan po yan sa Levitico 23 verse 22. Kung ito po ay isang kaugalian na nasa Israel at isang utos na dapat sundin, maaari ba nating sabihin na mayroong karapatan si Ruth sa pamumulot ng uhay? But she did not come there na parang may karapatan. Hindi po siya nagpunta doon na para bang may karapatan. Lumapit siya doon na may respeto at pakikiusap. Tinatanggap niya kung ano lang ang tingin niya at para sa kanya. At kung papayagan siyang mamulot, ang pamumulot pa ng uhay ay alam natin na ito ay considered as lowly task, pinakamababang uri ng gawain. Ngunit kakikitaan po natin si Ruth na hindi siya choosy or picky sa gawain. Hindi po ba isang tanda yon ng kababaang loob? Ang gawin, ang mga paglilingkod na ibinigay ng Diyos, sa tingin mo ba? Sa tingin mo or iba pang mababang klase sa simpleng gawain na hindi ka pansin-pansin sa iba? Walang paglilingkod na maliit o malaki. Ang mahalaga ay tapat ka sa ginagawa mo at tama ang postura ng iyong puso habang ginagawa mo ito. Hindi po ba ito isang magandang katangian ng isang tao o ng isang lingkod ng Diyos? Madaling mahalin ang mga taong mapagpakumbaba. Hindi binibilang na sila'y nakakahigit sa iba. Hindi nila iniisip na entitled sila sa special treatment. Ang totoo po, maraming gustong makisama sa taong mapagpakumbaba. Hindi sila mahirap pakisamahan. Kabaligtaran naman ng mga taong entitled at puno ng kayabangan. Ayaw silang samahan ng marami. May term pa nga daw po sila dyan, yung iba may term na mamaru. Ako'y napatawa po nung aking binubulay. Ano yung mamaru? Palagi daw po silang nagmamarunong, mga mamaru. Palagi silang nagmamagaling. Hindi nagpapatuwid. Kasi palagi silang tama. Para bang alam na nila lahat. Hindi open sa perspective ng iba dahil sila'y dapat ang palaging tama. Ang Biblia po ay palaging nagtuturo ng kapakumbabaan. Kung gusto mong kalabanin ka ng Diyos, maging proud ka. Maging mapagmataas ka. Samantalang nalulugod at pinagpapala naman ng Diyos ang taong mapagpakumbaba. Ang sabi po sa Santiago 4:6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas,
ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Ganito po ang sabi sa Kawikaan 15:33b, ang pagpakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Kawikaan 22:4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay ang kapakumbabaan, nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. At napatunayan po yan sa buhay ni Ruth. Mula sa pagiging hamak na lingkod na namumulot lang ng uhay, siya ay naging asawa ng may-ari ng bukid. Hasyendera na siya. Naging maganda na ang kanyang kapalaran mula sa pagiging byuda. Nakapag-asawa siya ng mabuting asawa, si Bus. At nagmula sa kanilang ang ni Haring David, at kay David naman nang mula ang mga ninuno ni Jesus. Hindi po ba isang malaking karangalan yon na hindi man lang sumagi sa isip ni Ruth? Ang alam lang niya ay sumama siya kay Naomi na kanyang biyanan. Kaya nga siya namumulot para silang dalaway mabuhay. Siya'y naging tapat at buong kapakumbabaang niyakap kung ano ang inaalaw ng Diyos sa buhay niya. Mula sa kalagayan na siya ay nawalan, ang Diyos ang nagpuno sa kanya. Mula sa mababang kalagayan ni Ruth, siya ibinilang ng Diyos para sa isang malaking karangalan. Ikatlo po, nakatangian ng isang babaeng karapat-dapat. Siya ay babaeng masipag at responsible. Ikatlo, siya ay babaeng masipag at responsable. Si Ruth ay isang masipag at responsableng babae. Makikita natin po yun sa Ruth 2 verse 1 and 7 at saka verse 17. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng uhay na naiiwan ng mga gumagapas. 7. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman, kaya't maagang maaga pa'y naririto na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. 17. Si Ruth ay namulot hanggang gabi at pagkatapos ay giniik niya ang kanyang napulot. Katulad ng mga nabanggit sa mga nakaraang mensahe, na sila'y umuwi ng walang-wala, walang ikinabubuhay, kaya kailangan nilang humanap ng ikabubuhay. Nakita ni Ruth ang pangangailangang ito at siya'y may pagkukusa na gumawa ng paraan papaano sila mabubuhay ni Naomi. Hindi siya naghintay na lang ng biyaya na darating o maghintay ng tulong na darating. Kung sa panahon natin ngayon, mag-aantay na lamang kami ng aming biyanan ng ayuda. Baka may mga ayuda dyan. Kundi siya ay unang nagsabi, siya ang una, siya ang nag-initiate sa kanyang biyanan. Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ako ng uhay. She looks for opportunity. Paano po sila makakakain ni Naomi? Isang magandang katangian ng isang babae ang makakakita ng pangangailangan. Nakakaisip at gumagawa ng paraan para matulungan ang iba. May diskarte sa buhay, hindi palaasa sa iba. O mga binata, ganyang babae ang hanapin ninyo at ipanalangin. Tiyak na magiging mabisya siyang katuwang sa buhay. O may nakikita akong binata nakatawa. Huwag daw puro ganda. Ang ganda man din noon. Anong pungay talaga ng mata. Anong haba ng buhok. Anong puti. Sa mga kadalagahan at mga asawa po, ang hamon naman sa atin ay maging mabuting katuwang. Mas maganang dinadala kapag may katuwang ka sa pagpasan-pasan ng mga pasanin. Tama po ba yun? O mag-isa ka lamang? Kaya huwag tayong pabigat, kundi dapat tayo ay maging katuwang. Hindi palaging Disney princess ang ating buhay. Disney princess treatment. Nakaupo na lang, dadating yung asawa, sahod. Ay, gutom na yung asawa, magsaing ka dyan.
Oh. Oh, sabi doon sa sa Laurel ang Biroy, oh. Hindi po laging ganun. Hindi buhay prinsesa ang disenyo sa ating mga babaeng asawa. Oh, hindi pala tayo prinsesa. Si Ruth ay masipag na babae. Ang sabi po sa binasa natin, maagang maaga pa'y naroon na siya sa bukid. Sa atin po ngayon, ano yung maagang maaga? Alas 6. Alas 4, alas 5. Hindi pa siguro nasikat ang araw ay naroon na siya. Tapos sabi pa po doon sa talata, nagpapahinga lamang siya sandali. Hindi puro pahinga. Mas marami ang gawa kaysa pahinga. Hanggang gabi siya namumulot. O hanggang gabi namumulot. At pagkatapos pa noon ay gigiikin pa ito. Ang mga yung makabagong henerasyon ngayon, hindi alam yung giik. Ano? Hindi nyo alam yung giik? Yung giik ay akwan. Yung napulot na palay, pagyayapakan nyo, yung paa, dudurugin yun. Yung paa. Yung nagayon naman ni Kuya Carl ay bayo. Bayo yun. Ay wala nga nung pambili ng bayo. Ay may paa naman, gigiikin. Try nyo pong imagine sa isip nyo ang senaryo na yon. Sasang-ayon po ba kayo na sigurong masipag ng babae si Ruth? At walang kaarte-arte sa katawan? Hindi ba ang kasipagan na ito ni Ruth ang nagdala sa kanya sa tamang lugar at sa tamang tao? Napansin siya ni Boaz. Right character attracts right people. Habang gumagawa at nagpapakasipag si Ruth, hindi niya alam na ang Diyos ay gumagawa niya behind the scene. Ina-arrange na pala ng Diyos ang mga pangyayari sa kanyang mga layunin. Ipagtatagpo pala ng Diyos si Boaz sa kanya. Dumating si the one. Sabi nga ng kababayan ay dumating na si the one. Habang busy si Ruth sa paggampan ng kanyang tungkulin, meron namang nakakakita sa kanya. Ang tanong, paano kung patamad-tamad si Ruth? Kung nasa bahay lamang siya at umaasa kay Noemi, na-meet kaya niya si Boaz? Ay, kaya mga kadalagahan, magasipag na tayo. Baka bukas-bukas may makikita tayong mga namumulot na ng huway ng palay. Ay, hindi naman, mapapansin siya. Mapapansin ba siya ni Boaz? Kahit may magandang plano ang Diyos, kung hindi naman tayo nakikooperate at mali ang ating pagkatao, hindi natin mararanasan ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Unay, alam ko si Ruth ay punong-puno ng pananampalataya sa kanyang puso. Hindi naman niya alam ang plano ng Diyos. Hindi naman niya alam na merong Boaz doon. Kung hindi masipag si Ruth, magiging handa ba siya sa pagpapala ng Diyos? Siya pala ang magiging asawa ng may-ari ng bukid na kanyang pinamumulutan. Ang magandang kapalaran na inilalaan ng Diyos para sa atin ay nangangailangan din ng tamang pagkatao. Tamang pagkatao para pamahalaan ito. Masasayang lang ang pagpapala ng Diyos kung hindi tayo handa para dito. Isang kahanga-hanga pong katangian ng pagiging masipag at responsable ni Ruth. Kahit hindi ito intentional na ipagmalaki ng tao na may katangian na yon, ito'y kusang napapansin ng iba. Kaya wag tayong magsipag-sipagan para lang mapansin o ma-impress ng iba. Ika'y magpapapansin kahit hindi ka nagpapapansin. O, tingnan niyo si Ruth. Hindi naman siya nagpapapansin. Totoo naman yung kanyang mga ginagawa. Pero may nakapansin sa kanya. Kahit po sa trabaho, sino ang mga napopromote? Di ba yung masisipag? Responsable? At kapag ikaw pa ay masipag at responsable, na-recommend ka pa. Ay, ito si kapatid na ito, masipag ito. Na-recommend ka pa sa ibang tao, sila ang magsasabi na mapapagkatiwalaan ka, masipag ka, magaling ka.
Kabaligtaran naman po ng tamad. Nakaka-disappoint, nakakagalit, pinag-uusapan ng hindi maganda. Kapag tatamad-tamad ang empleyado, maraming negatibong naririnig. Ang term pa nga ng iba ay good to go. Hindi sila kawalan. Hinihintay na lang sila na mag-resign dahil hindi nila inaasahan na makakapag-deliver pa sila ng magagandang output na na-expect sa kanila. Ayaw po natin yun. Sa iglesia ng Diyos, bawal ang tatamad-tamad. Hindi yan dapat makita sa mga Kristiyano dahil alam natin ay tinuturo ng Biblia na hindi dapat ganun. Kumusta po tayo? Nakikita po ba ang ating kasipagan sa bahay? Nakikita ba ang ating kasipagan sa church? Kahit ang Biblia po ay nagtuturo na ang katamaran ay walang maiidulot na mabuti. Ang sabi sa Kawikaan 10:4-5, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ang nag-iimbak ng pagkain kapag anihan ay anak ng marunong, ngunit ang anak na laging tulog kapag anihan ay kahiya-hiya. Ang kasipagan ay naghahatid ng kayamanan, nagpapakita na ikaw nga ay isang marunong at matalinong tao. Ngunit kung tayo po ay tatamad-tamad, yun daw po ay kahihiyan. Si Ruth ay pwede nating ituring na marunong at matalino dahil sa kanyang kasipagan, isang babaeng pwede mong ipagmalaki sa ibang tao. Ikaapat po at panghuli, mga katangian ng babaeng karapat-dapat, siya ay isang babaeng mabuti. Siya ay isang babaeng mabuti. Mula po doon sa 3 puntos kanina, siguro po ay kumbinsido na kayo na si Ruth nga ay talagang isang mabuting tao, isang mabuting babae. Ang sabi po sa Ruth 3, chapter 3, verse 11, ipanatag mo ang iyong loob, nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Buong bayan ang nakakaalam na siya'y mabuting babae. Imagine po ninyo yun, buong bayan. Habang nabulay ko po, sabi ko, ilang bagat sa Gloria, buong Gloria, ilang bagang barangay, ay madaming barangay. Nga ni anong ganda ng patutuo ni Ruth. Marahil napapansin ng marami ang pagiging mabuti ni Ruth, at marahil ay personally nararanasan din ng ibang tao na kanyang nakakasalamuha. Nabanggit ko po kanina sa isang verse na siya ay nakiusap sa mga manggagawa ni Bus na namumulot ng uhay. Ano pong ipinakita niya noon? Siya ay may pantay na respeto at paggalang sa mga manggagawa at kay Bus na amo at may-ari ng bukid. Minsan may pag-uugali tayo na dahil boss, iba ang treatment. Dahil ganun lang ang trabaho mo, iba din ang treatment. Hindi ka makagalit kapag ang harap mo ay principal mo. Pero pag yung co-teacher mo, nakikita yung natural mo. Siya ay mabuti sa lahat ng klase ng tao, hindi lamang sa gusto niyang tao. All the people of my town know that you are a woman of noble character. Sabi po sa Merriam-Webster, ang meaning ng noble ay possessing outstanding character. Possessing an outstanding character. Hindi lang ito mabuti, kundi lagpas pa sa mabuti. Superlative, impressive, kahanga-hanga pong talaga ang kabutihan ni Ruth. Masarap pakinggan ang compliment na ito, hindi po ba? Isang karangalan ang mapabalita sa buong bayan na ganito ang compliment sa'yo. Hindi sa isang masamang dahilan kung bakit ka nakilala. Isang karangalan din po siguro na mapabalita ang iyong asawa ay mabuting tao. Para sa mga kabataang lalaki, isang karangalan din para sa inyo ang makapag-asawa ng isang babaeng mabuti ang pagkatao. Ganun po ang ipanalangin ninyo mga kabataan. Bagamat ang mensahe po ngayon ay tungkol sa pag-asawa, hindi tungkol sa pag-aasawa, pero
mahalagang i-consider po ito ng mga kabinata at mga kadalagahan. Dahil alam naman natin na kayo papasok doon sa pakikipagrelasyon. Wala tayong mababasa sa buong aklat ng Ruth na dinescribe o binigyang pansin ang pisikal ng anyo. Hindi po doon sinabi, at si Ruth din ay magandang babae. Wala po doon nasabi kung siya ay maganda, na katulad ni Reyna Esther, na inilarawan po siya ay napakaganda. Sa aklat ng Ruth, wala pong ganoon. Ang matingkad at kapansin-pansin sa kwento niya ay ang kanyang mabuting pagkatao. May quote pa nga ni pong ganito, kindness makes you the most beautiful person. Kindness makes you the most beautiful person. Nakakaganda ang kabutihan. Sabihin mo daw sa katabi mo, nakakaganda ang kabutihan. Bagamat unang napapansin ang pisikal na kagandahan, mas lalong long-lasting impact naman po sa buhay ng tao ang may mabuting kalooban. Katulad ni Ruth, buong bayan ay makakapag-confirm na siya isang mabuting babae. Higit na karangalan ang makilala ka sa kabutihan kaysa kagandahan. Bagamat ang na-celebrate at na-promote ng mundo ay ang physical beauty, alam natin na iba ang pamantayan ng Diyos. Sa mundo yun. Ang sabi sa Kawikaan 31:30, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay paparangalan. Katulad ng nabanggit ko na kanina, hindi man inilarawan ang physical beauty ni Ruth, ang kanyang mabuting pagkatao ang lumulutang ng kagandahan. Para bang kahit hindi mo siya nakikita ng personal, ay mamamangha ka na din sa kanya, magugustuhan mo na din siya. Isa na rin po sigurong pagtuturo sa atin na hindi naman mahalaga ang physical na kagandahan para maging isang huwarang babae. Sa mundo, big deal at pinapahalagahan iyon, ngunit sa Diyos, hindi siya doon tumitingin sa panlabas. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad sa pagtingin ng tao, panlabas ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Sabi po sa unang Samuel 16:7. Ang bigyan natin ng pagpapahalaga ay ang mga bagay na pinapahalagahan din ng Diyos. Ganito po ang sabi sa unang Pedro 3, verse 3-4. Unang Pedro 3, verse 3-4. Kung gusto ninyong maging maganda, huwag sa panlabas na tulad ng pag-aayos ng inyong buhok na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsuot ng mamahaling damit. Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. Kayo din po ba ay napahanga sa katangian ni Ruth? Mahirap nang makakita sa panahon ngayon na may ganoon kalalim na pagmamahal at kabutihan na balita sa buong bayan. Paramihin nawa ng Diyos sa atin ang mga katulad ni Ruth. Sa lahat ng mga nabanggit sa mensahe na katangian ni Ruth, makikita natin na lahat ng ito ay mga tugon niya sa mga dagok na nangyari sa kanyang buhay. Meron pa palang pag-asa sa Panginoon. Kahit anong hirap na ng lahat ng kanyang pinagdaanan, sa Diyos pala'y may pag-asa palagi. At naging tama at maka-Diyos ang mga naging tugon niya. Mula sa kalagayan na para bang natapos na at nawala na ang lahat, hinarap niya ito ng may tamang pagkatao at higit sa lahat, hinarap niya ito ng may pagyakap at pagpapakupkup sa tunay na Diyos. Tunay na hindi mabibigo ang taong lumalapit sa Diyos. Ang sabi po sa Experiencing God na libro, higit na mahalaga sa Diyos ang pagkatao kaysa mga kaya mong gawin para sa Kanya. Mahalagang bahagi ito para maisagawa niya ang kanyang pag-iisip, nasa isip. Ang Diyos ay may plano pala kay Ruth na maging asawa ni Boaz.
at maging kabilang sa angkan na pinagmumula ng ating Panginoong Hesus. Isang magandang kapalaran at karangalan. Si Ruth ay isang magandang halimbawa para sa atin. Kung mali po kaya ang mga tugon ni Ruth sa mga pangyayari, magkakaroon po kaya ng layunin ang kanyang buhay? Ipagkakatiwala kaya sa kanya ng Diyos ang malaking karangalan kung siya hindi mapagpakumbaba? Ibibigay kaya ng Diyos ang malaking pagpapala kung hindi siya babaeng masipag at responsable? Mababalita ba siya sa buong bayan na mabuti at mapagmahal na babae kung siya ay masamang babae? Ang mga katangian natin ang nagiging pagkakakilanlan sa atin. Nakikilala tayo sa kung ano ang ginagawa natin, hindi kung sino tayo. Ano po ang nakikita ng ibang tao sa atin? Paano tayo ipinapakilala ng tao sa ibang tao? Nakikilala kaya tayo sa ating mabuting pagkatao? Nakikita ba sa atin ang grabing pagmamahal at pagmamalasakit sa pamilya at kapatiran? Nakikita po kaya sa atin ang kapakumbabaan, kasipagan sa bahay at sa paglilingkod sa iglesia? At kung may nasa isip ang Diyos na nais isakatuparan sa pamamagitan natin upang manghain ang mundo, maaayos ba ang ating pagkatao para makaisa sa Kanya? Hindi ko po alam ang inyong sagot. Ano man po ang inyong sagot, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Patuloy tayong magpahubog sa Diyos para sa Kanyang mga layunin at para sa Kanyang karangalan, sa Kanya lamang pangalan. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Purihin po ang salita ng Panginoon.